niyo, sir? Ako si Joshua Mata, ako ay Secretary General ng Sentro, co-convener na nagkaisa. At kasama po ko ngayon namin ang mga leaders ng FFW, TUCP at Sentro dito sa harapan ng Kongreso because this is a historic day para sa amin. After a year, almost a year ng pag-iintay, finally, yung aming panukala na ipasa ang batas para sa pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa, finally ay gagalaw na. Finally, after almost 1 year. We are very, very glad na yung leadership, the House leadership, has finally listened to us and has committed na ipapasa nila ito on a second reading by next week and then ipapasa nila on a third reading right after elections. But we are very, very clear na hindi malinaw ho sa amin. Marami pa pong pwedeng mangyari mula ngayon hanggang after elections. Marami pa pong pwedeng gawin, lalo na ang mga employers na mag-o-oppose nito para itorpedo ito. But we are here today to equally say na committed ang leadership na ipasa ito, mas committed kami na siguraduhin na ito ay ma-realize before the end of the year. Sir, pwede pa kwento yung meeting niyo with Speaker ng Tuesday. Ano nangyari? Paano po siya nangako na Well, that meeting was actually arranged ng mga kasama natin na nasa Congress, particularly ni Representative Raymond Mendoza sa tulong ng ilang mga allies din ni Speaker, no? Particularly yung representative ng Tingog. We met with him around past 6 o'clock 2 nights ago and he asked us ano ang aming tingin, no? Ano ba yung aming mga hinaing, and we reminded him that there is a crisis of cost of living na nararanasan ng mga manggagawa for several months now, if not years. And the only way para maisalba ang mga manggagawa is to make sure na magkaroon ng dagdag pasahod. So we presented this to him as an emergency measure na pwedeng gawin ng Kongreso para nang sa ganon, masalba nila ang mga manggagawa. No, after he listened, he asked us kung ano ba yung hinihingi namin. We told him that we're asking for the passage of the 150 pesos wage increase, and he said that should be improved. And because that should be improved, he said that maybe we should aim for a higher figure. Let's go for 200 and let's get this passed. are we confident na papasa yung 200 I am confident na ipapasa ng Labor Committee today. I am also confident na ipapasa yan next week on a second reading. However, we are aware that many of the people who will support this in Congress are also thinking about their electoral ambitions. Kaya, as I said, that's the reason why we're here today, because we wanted to send the signal sa Congress natin that the labor movement will never cease to pressure them to make sure na may papasa nila yung batas na ipinangako nila. I know committed si Speaker nung kausap namin siya, no? Pero napakarami pang pwedeng mangyari mula ngayon hanggang after elections. Sir, critical lang daw yung pagmamadali ng Benjay. Hindi ako magtataka na marami mag-iisip ng ganyan. At posible marami sa mga kongresista na susuporta sa amin, posible yan talaga ang dahilan. Subalit, ganun pa man, para sa amin, tama lang na aksyonan na ito. No, tama lang na ipasa na nito dahil matagal nang delay dito, and more importantly, dapat lang natin na makuha ito. Alam nyo po, lahat ng minimum wage level sa buong Pilipinas ay below the poverty threshold na mismong gobyerno ang nagdetermine. Kung ipapasa po nila ang 200 pesos, that will mean minimum wage earners will now be above the poverty threshold for a family of 5 anywhere in the country. Punta ba kayo sana sa business rally bukas? Yes, we're part of that, but this has nothing to do with that at this point in time. Ang gusto namin ay anywhere from 150 to 750. Kaya ano man ang papasok doon sa range na yon ay okay na sa amin. Sapat ba yung 200 na sinasabi nilang kwento? Tingin ko yung 200 is just enough para itaas nga ang minimum wage earners sa level ng above poverty threshold. It would be better kung mas mataas ang sahod na ibibigay sa atin. Obviously, sino nga ayaw sa mas malaki? Pero alam din natin na ano rin ang pwedeng maging pressure naman, lalo na ng mga employers pagka mas malaki pa dyan ang ipinasa. Pero sa aking tingin,
sa aming calculation, yung 200 pesos, pag nilusot yan, napaka-minimal ng effect niyan sa kita ng mga kumpanya na sa mahabang panahon ay napakalaki na kinikita nila because of all the measures na ginawa na ng House na ito, ng leadership, ng congressional leadership na ito para sila ay makatipid, including lessen yung kanilang mga tax burdens. Sir, wala pang action yung impeachment niyo. Ano masasabi niyo po? Again, that's another issue, no? At maganda na andito kami para mag-focus lang sa usapin ng wages. This is Joshua Mata mula sa Sentro po, Nagkaisa, at sa ngalan ng FFW, TUCP at Sentro. Maraming salamat sa inyo lahat.